Southern Luzon, mostly sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, apektado na ng monsoon trough, dulot pa rin ng mas lumakas na naging severe tropical storm na si Bebingka. Kaya asahan ang moderate and heavy rain showers sa ilang bahagi ng Bicol region, especially Sorsogon at bahagi ng Northern at Eastern Visayas, lalo na sa may Northern at Eastern Samar region. Pinag-iingat po sa posibleng pagbaha, kabilang na ang bahagi ng Leyte, Northeastern Mindanao at ilang sa bahagi ng kanluran ng Visayas at Mindanao. At bagong divergence na monitor na, kaya yung posibleng panganganak ni Bebingka ay maaaring makaapekto sa pag-boost ng monsoon rains mula sa silangang bahagi o sa bahagi ng Visayas at Southern Luzon next week. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 12, 2024. Ang oras nating prospect ngayong tanghali ay alas 11 o eksakto alas 12 na ng tanghaling tapat. Medyo overcast tayo sa bahagi ng Metro Manila at gloomy sa ilang parte ng Calabarzon at Central Luzon area. Despite ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na lamang ang medyo umiiral sa kalurang bahagi ng Luzon, at mas madalas ay mga mostly cloudy at mga mga isolated rain showers, lalo na diyan sa may bandang kaluran ng bandang Olongapo at Zambales at Pangasinan. Bagamat mga panandalian lamang nito at hindi natin masyado nakikitaan ang mataas sa water vapor accumulation, base na rin sa Doppler radar imagery. Mga pagtulog at pagkilat, medyo umiiral lamang at nararamdaman niya ng mga taga Southern Luzon, especially sa may bandang Bicol region, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao, at ilang bahagi na sa kanluran ng Visayas at Mindanao dahil nga po sa lumalakas na hatak sa habagat dulot ng paglakas din nitong si international name Bebingka na may mga 3 hanggang 10 lightning strikes as of 11:59 o eksakto alas 12 itong tanghali. Nakataas ang tanda sa advisory ngayon dito sa bahagi ng Sorsogon, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Bulusan at Kasiguran. Sa bahagi ng Masbate ay ang Baleno, City ng Masbate, Milagros, Aroroy, Mandon, San Jacinto, Monreal, San Fernando, Butuan at Mobo. At inaasahan din ang mga malakas na pag-ulan, kalat-kalat yan sa bahagi pa rin ng Tacloban at Surigao del Norte, kaya pinag-iingat po sa posibleng pagbaha. Sa ating current conditions sa Barcas, gloomy, haze at mostly cloudy po, umiiral pa rin ngayong tanghali dito sa amin sa Caloocan. So asahan po ang mga localized thunderstorms kapag ganitong medyo gloomy tayo at haze sa paligid. Dahil medyo nagkakaroon na ng medyo gloomy ang ating paligid dahil sa tumataas na naman ng cluster ng trap, lalo na dito sa katimugang bahagi nga po ng Luzon area. Pababa na yan ng Mindanao. Sa lowest temperature nito, naka-weather station, kininang 5:16 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon, nasa 32.4 degrees Celsius ang pinakamataas na namin na temperatura. Kahapon ito ng hapon at 1:01 PM, meaning medyo mataas na rin ang aming heat index pa rin na nasa 43.7 degrees Celsius ang aming init pandama. Kung itatabi naman, base sa pH extremes in past 24 hours, nangunguna na ulit sa pinakamataas ang temperatura ang Tuguegarao na may 34.6 degrees Celsius. So asahan pa rin ang bahagi ng Northern Luzon. Pagamat medyo part dito mo silkaw din na medyo umiiral sa Northern Luzon, pero mas humid pa rin ang mararamdaman nila, lalo na sa Ilocos Norte, na mas maalinsangan pa rin at mas mainit ang temperatura nila dyan. Sa lowest temperature, expected naman sa Baguio City, nasa 17.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Iloilo naman, ang maasim, ang maabot sa 129 mm na ang grabing ulan nila since kahapon. So, nireport na po natin ang malalaan na pag-ulan po, lalo na sa silangan ng Visayas, Southern Luzon, at Eastern Mindanao area. Dahil nga po sa lumakas na po ang hatak sa monsoon trough. So, sa ating tropical weather disturbance monitoring sa dashboard ay isa na lamang ang ating binabantayan na active na tropical cyclone, si 14W o international name Bebingka na nasa severe tropical storm category na po siya, at the rest ay inalis na po sa listahan
ng aking tropical cyclone sector. So kakapasok lang din ng ating space weather status na tiling constant ang X-ray tracks at M1.0. So nireport na natin yan kung ano mangyayari ha. Mga minor lang naman probably ang maapektuhan. At kung sisilipin natin, summary, 32 nanotesla ang magiging epekto nito sa ating solar radiation. So hindi na masyado malalaan ang solar radiation na tatama base sa solar photon flux. So wala tayong masyado magiging komento, magiging worry lamang yung mga minor effects nito na gaya ng isang araw na ating nireport sa Facebook page. Sa ating outside humidity, 80% po. So mukhang mataas ang ating moisture concentration sa paligid. Bumaba lang ito ng 1% since last hour. So may chance na mga localized thunderstorms ngayong hapon magdala po ng pananggalang sa ulan, especially sa mga nasa labas po ngayon. Dahil isolated ang magiging potential na pag-ulan ngayong maghapon. Pinulan kami sa Caloocan, 0.3 mm lamang, saglitan lamang ang buhos. Typically isolated kasi po at may localized thunderstorms. 1,000 per hectopascals po ang ating atmospheric pressure, meaning may malapit na low pressure area na nadedetect ang ating aparato dito sa Caloocan. So mukhang malakas-lakas po dahil yung range nito, despite na malayo sa labas ng ating PAR, ay bumaba ang ating atmospheric pressure. Meaning, nagkakaroon na po ng yung giant na circulation na report natin isang araw sa may silangan ng bansa natin at asahan po, bumababa po ang atmospheric pressure dyan na magbubunsod po ng mataas na convergence. At kapag nagkaroon ng convergence, bumababa yung atmospheric pressure yan na magbubunsod po ng isang shallow low pressure area kasabay ng dito sa may bandang monsoon trap na hinahatak ni Bebingka. So mababa po ang atmospheric pressure, meaning may nadedetect tayong malapit na low pressure area mula sa amin sa Caloocan. Considering low pressure area yan, malapit dito. So at least mayroon na tayong idea na may posibleng sumunod kay Bebingka o Prefedi ha. At sa ating high tide and low tide status, so far, pa-low tide tayo. So dito sa bahagi ng silang kanluran o bandang timog kanluran ng bansa, medyo okay naman po. Pero may mga parte na po sa bansa natin ang tumataas na po ang mga pag-alon. Especially sa Eastern Visayas at Mindanao. So matik po, bawal pumulat, delikado po pumalaot. Malakas pong alon dyan, kasabay ng gale warning. At asahan nating nakataas din yan kay Pag-asa. Kung sisilipin natin significant wave height, kitang-kita naman po. Kitang-kita naman ang mataas na pag-alon na unti-unti sa may bandang Eastern Mindanao area. At ang ilang bahagi ng kanluran ng bansa natin sa Palawan at Kalayaan Islands, naglalaro na rin sa 1.2 meter. So within 48 hours, medyo magiging masungit na ang alon natin sa bansa habang lumalakas na ang bugso ng hatak sa monsoon trap dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao. So ingat na lamang po. Kung sakali, pakiramdaman nyo po muna kung malakas ang hangin o bugso, kumari mag-restrain po muna. Except na lamang siguro sa mga medium o medyo mas malalakihang mga bangka. Yan, medyo kaya-kaya po pumalaot, lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ingat na lamang at medyo alisto na lamang po. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at nasang lulubog na ito mamayang 5:59 PM. At sa ating 61% illuminated waxing gibbous na po ang liwanag ng buwan. Ay ngayong 1:09 PM naman ito mag-moonrise. At hating gabi naman, kinabukasan ng 12:29 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging partly cloudy ang ating maghapon muli. Expected yan hanggang bukas yan, especially sa Friday dahil dito inaasahan sa gabi o baka bukas na ng madaling araw ng Sabado ay papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Bebingka. So bantayin natin dahil magdedepende yan sa bilis ng kilos niya, pahilagang kanluran. Ayos ang lowest temperature expected ay naglalaro sa 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. 100% chance ang forecast na ulanin ngayong araw hanggang bukas po yan. Well, matik na yan dahil medyo very gloomy na tayo unti-unti dahil nga po sa paglakas na itong bagyo at sa hatak sa ating habagat. Ay naman kaninang madaling araw kay Pag-asa sa data feed natin mula sa local weather advisory natin na mata nito sa layong hindi naman nila yata nabigay yung sukat pero nasa labas kasi ito ng Eastern Visayas.
So, nireport na rin nila yung trough ng severe tropical storm na. Ayan, tinaas na. At totally severe tropical storm na talaga itong si Bebinca. Kaya inaasahan natin o posible pa nga siyang umabot sa typhoon category ayon na rin sa ating report noong nakaraang araw. Diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang buong bahagi nito almost ng Visayas at Mindanao. Most of gloomy na po tayo dyan at asahan ng kalat-kalat na may mga light and moderate and heavy rain showers, lalo na sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao. So, hindi na natin masyado isa-isayin yan. Understood na po. Pagbabasehan naman natin ang wave color ng Himawari 8 ay moderate to heavy rain showers lang nararanasan ng mga taga Legazpi, Sorsogon at Matnog dyan sa bahagi ng Bicol Region. Sa Northern Samar naman, ang Katarman, Palapag, Gamay hanggang Calbayog. At damay naman sa mga moderate to heavy rain showers ang Oras, Dolores sa Eastern Samar, pababa ng Borongan City, Eastern Samar, hanggang Gian, Eastern Samar. So all halos buong Samar region nakakaranas na sila ng mga kalat-kalat na pagulan, maging sa Leyte, mula Tacloban, hanggang Baybay City. Most of moderate and some heavy rain showers pong nararanasan ng mga taga Abuyong, Sugod, Hinungnagan, pababa na yan ng Matalom, Maasin, at Liloan sa may bandang Southern Leyte. Sa Central Visayas, medyo apektado na rin ng ilang moderate and some heavy rain showers ang pate ng silangan ng Bohol, mula Taliban, Ubay, hanggang Anda. Sa may bandang Cebu, very gloomy na po tayo dyan. Sa Central ng Visayas, mula dyan sa bahagi ng Daan Bantayan, hanggang sa siyudad mismo ng Cebu City area at Talisay. Very gloomy rin ang bahagi na rin ng Negros Region, lalo na sa hilagang parte nito sa Bacolod, San Carlos, pababa na yan ng Kabangkalan. At pagdating sa kaluran nito, dahil nga po sa nahahatak na po na ating southwesterlies dito sa may kaluran at umi-extend na po from monsoon trough dito sa may silangang bahagi nga po ng Eastern Visayas at Mindanao dahil na rin po sa nahahatak ng bagyo. So effectively, yung mga pag-ulan, moderate and heavy rain showers na rin sa kalurang bahagi ng Negros Region at baybayin ng bandang Panay Island. Siyempre, ang buong Zamboanga del Norte, asahan po ang moderate to heavy rain showers, base na rin sa kulay. Alam naman natin ang color legend kapag sa atin sa Pilipinas. Kapag mga asol, mga light rain showers. Pag yellow, moderate. At mga bandang orange ay heavy rain showers po. So malinaw naman po yan. At understood natin kung ano ang areas na nakakaranas ng moderate to heavy rain showers. Kung dito sa may bandang Zamboanga Peninsula, ang halos buong Zamboanga del Norte. Ang Zamboanga Nelson, despite na overcast and gloomy, pero magiging makulimlim na kayo dyan unti-unti at nakakaranas na ng mga ilang light rain showers at ilang moderate. Especially sa dulo ng isla ng Basilan ng Tulusulo, ingat po sa kung sakaling nakakaranas kayo ng heavy rain showers at potential na pagbaha. The rest ng bahagi ng Maguindanao hanggang Sorsogon ay magiging overcast and gloomy na rin po tayo dyan. So mataas na rin po ang saturation ng water vapor dyan. At ang bahagi ng Cotabato ay nakakaranas na ng ilang light to moderate showers. So kabilang na ang bahagi ng Davao Region gloomy na rin po tayo dyan, most of cloudy, so expected ang mga isolated rain showers, maging sa kaduluduluhan ng General Santos at Sarangani. Well, sa bahagi naman ng northern part o northeastern part ng Mindanao, mula Surigao area, Surigao del Norte hanggang Caraga area ay mas nakakaranas na kayo ng mostly cloudy dyan. Light to moderate showers ang most of Caraga pero moderate and heavy rain showers ang nararanasan naman ng mga taga Surigao del Norte. Especially Surigao City, isla ng Siargao at Dinagat Island. Ingat po sa mga pagbaha dyan. Kung maaari sa mga surfers natin, suspend muna tayo dahil delikado po dahil nagbabiolent po ang ilang mga pag-ulan dyan sa Dinagat Island. Kitang-kita po nagiging pula na. Kapag red kasi ay halos violent rain showers na po ang umiiral. So delikado, kung maaari, restrain po muna mga folks. At sa silangan naman ng buong Mindanao, mulahin na po ang pababa na yan ng Caraga at dyan sa bahagi nga po ng Governor Generoso or bandang Compostela Valley. Mga ilang light to moderate showers na po ang medyo umiiral. Ayan, medyo bluish yung wavelength dito. So kitang-kita naman po sa parte ng Caraga ang light to moderate showers maging sa Hinutuan hanggang San Francisco. So, ingat po sa mga kababayan natin. At mula naman sa may bandang Southern Luzon at buong Mimaropa, very gloomy rin po tayo. Kalat-kalat din ang mga pag-ulan. Ilang light to moderate showers ang mas madalas na iiral. Mga ilang cluster na mga heavy rain showers ang iiral nitong hapon o gabi
So ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagbuo ng lupa. At Bulabid, bandang Quezon Province at bandang Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila at ilang parte ng Bulacan area, nagiging gloomy na rin po tayo at mataas na po ang saturation ng kaulapan. Kaya expected po ang mas maulap at mga kalat-kalat, mga pag-ulan na may mga localized thunderstorms nitong maghapon po. So medyo prepare po tayo ng mga pananggalang sa ulan anytime. At mula Central Luzon naman hanggang Northern Luzon, despite nag-gloomy rin, mga ilang katamtaman na lagay ng panahon ng Central Luzon, ng Tarlac, Pampanga, yan, at ilang bahagi ng Zambales, medyo mas maaraw tayo dyan. Kaya kung titingnan natin sa contour map, ay medyo mas pataas ang temperatura ninyo sa Central Luzon, kabilang na ang Pangasinan, at dito sa bahagi nga po ng Isabela, yan, Aurora Region, pataas na yan ng Cagayan Valley, damay na ang Tagigaraw na may mataas na temperatura. Despite na medyo gloomy tayo, ay expected po na mas mataas ang humid ninyo dyan. Ingat po at huwag masyadong magbibilad despite na mga partly cloudy ang umiiral. Isolated rain showers lang din na may mga pagkulog at pagkilat ang iiral dito sa kaduluduluhan na ng Santa Ana, ilang bahagi ng Apari, lalo hanggang dyan sa bahagi ng Bagao, sakop ng bandang Cagayan Valley pa rin. At dyan sa bahagi naman ng Ilocos Norte, sa pagdugtod, medyo mas mataas po ang temperatura ninyo dyan, pero hindi may iwasan ng mga ilang light rain showers na naka-isolated forecast po ngayon dyan, kasama na ang Lawag at bahagi ng Ilocos Sur. At mula sa bahagi ng La Union, pababa ng Benguet, medyo katamtaman at medyo maaraw po tayo dyan. Maya-maya lamang, may mga forecast po na mga isolated rain showers and localized thunderstorms na nakataas, lalo na sa hapon o sa gabi, so be ready na lamang po. So generally, halos gloomy tayo ngayon at overcast, lalo na sa Metro Manila. So expected ang mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms. Diretso agad tayo sa ating computer generated tropical cyclone sector, and as of 12:15 na ngayong hapon ay yung maximum center air speed lang ngayon ni International Inbibika, nasa maximum sustained wind of 106 km per hour na, at bugso umaabot na ng 132 km per hour. So severe tropical storm na po ito as of 12:15 p.m. Pero kaninang umaga ay nakataas na talaga ito sa severe tropical storm. At yung huling measurement natin kaninang umaga ay nasa mahigit layong 1,870 km southeast ito ng Palanan, Isabela na. Pero mukhang ngayon ay wala na ito sa may bandang Palanan, Isabela. So susukatin uli natin dahil mabilis ang pagkilos niya. At kung natatandaan ninyo, mahigit sa 25 km per hour ang movement speed nitong si Bebingka. Kaya at kada oras, nagbabago agad yung pinaka-location niya. Ayun o, yung pinaka-center niya, nandito na kaagad. So, doon tayo sa kabila. Kasi mas sumusunod yun sa actual na galaw nitong si Bebingka. Yan. So ito, mas eksakto. So mas aggressive kasi itong isa nating tropical cyclone sector na mas nasusundan niya yung sentro ng bagyo, yung galaw niya. Hindi gaya sa isa kasi is almost every hour lamang siya nag-update. Depende na lamang kung latest yung intensification ng bagyo, doon lamang siya nag-update. Pero yung isang tropical cyclone sector natin, mas aggressive po ito mula sa pinaka-infirmary. So kung susukatin na ngayon natin, yung distansya niya, nasa layo na ito na 1,859 km east ng Santa Ana, Cagayan na po. So ang bilis. Mabilis yung paggalaw niya. Kanina, nasa may bandang eastern, southeast pa lamang ito ng Palanan, Isabela. Ngayon, nasa 1,859 km na lang po. Na po, ang layo niya, eastern ng Santa Ana, Cagayan na po. So, halos extreme northern Luzon na po yung pinaka-location niya. At kung hindi magbabago yung bilis niya, nasa movement of 26 km an hour, maaaring bukas po yan ng Biyernes o bago magsabado na madaling araw ay inaasahang papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, depende yan sa bilis ng movement speed niya. Baka kasi biglang bumagal yan ngayong araw. So, asahan na natin masusubtract po yung movement speed o oras nang magpasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sure ball na pag pumasok ito ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility, tatawagin na natin ito ng pansamantala o saglitan lamang sa local name na
Ferdy o Severe Tropical Storm Ferdy. Dahil hindi pa natin sigurado kung may forecast na pagpasok ng PAR ay aabot pa siya sa typhoon category. Sa ngayon, nakastay lamang siya as Severe Tropical Storm. Tingnan natin kung unang magtataas si Japan Meteorological Agency. At kitang-kita naman natin sa satellite imagery ang gyre na to, nagkakaroon na ng monsoon gyre pool mula dito sa may bandang kanluran ng ating bansa. At so since isang araw pa yung analysis natin, yung southwesterlies ay magbubunsod po ng malawak ang pagulan sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area. Ingat po sa mga pagbaha dahil tuloy-tuloy na po yan hanggang this coming weekend. So medyo prepared po tayo mga folks dahil unti-unti mararamdaman na yan ng mga taga Southern Luzon sa mga susunod na araw. Probably mga siguro linggo o lunes na or next week. Pagitan dyan, ang ini-expect na mararamdaman na natin sa bahagi ng Southern Luzon, mostly dyan sa ibabandang Bicol Region, Mindoro, at Metro Manila kasama na. So kung pagpapansin naman natin yung mga extended tropical cyclone track ni Bebingka, ay na-expect na po by Friday or Saturday, 13. So, bukas, either Friday po o bago mag-Sabado, just in case, depende sa bilis ng kilos niya, inaasang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, tatawagin natin ng pansamantala lamang o saglitan lamang sa local name na Ferdy ha. So, baka within 12 hours lamang ito o 24 hours. O wala pa siguro 24 hours. E-exit na rin ito kagad ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung bagbase natin ang cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas, baka Sabado rin ng madaling araw, posibleng nasa labas na agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, maaaring sa buong maghapon, nasa loob ito ng PAR, and then mga bandang madaling araw siguro ng Sabado, inaasahan na ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility kung hindi magbabago yung movement speed niya pa west-northwestward. So, malinaw yan mga folks ha. So, ngayong maghapon hanggang bukas po ng umaga, inaasahang nasa halos border pa rin ito ng ating PAR. At bukas ng inaasahan bandang bukas ng gabi ng Friday ay asahan na expectedly papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito kasi nakalagay 9 p.m. So, maaaring hapon o bago mag 9 p.m. or bago mag 9 p.m. o eksakto. Depende nga po sa galaw niya. Expected nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, para malinaw ang ating pagkakapaliwanag ha, mga folks. Aabot ba ng typhoon category? Well, malalaman pa natin dahil base dito sa extended forecast, pagpasok nito sa loob ng PAR ay aabot daw ito sa typhoon category. Ayan o. Then magme-maintain siya ng typhoon category habang umi-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Since stationary pa ito at wala pang pinapakita sa kasalukuyan na ito'y aabot pa ng typhoon category, tingnan natin dito maghapon o within 24 hours kung lalabas na ang panibagong forecast na pagpasok na to ng PAR natin bukas, kung aabot pa siya sa typhoon category. Sa ngayon ay nasa severe tropical storm na kasi ito mga folks. So tingnan pa rin natin mga folks at kung sa pagbabasehan natin ng floater para sa gusto makita ang actual na high resolution images ni Bebingka, kitang-kita po na convective na po at mataas na yung low level convection, mapaloman niya o mapapahigher at pino na rin yung kanyang segmented ng vertical wind shears niya. At dahil lamang po sa segmented yung vertical wind shears niya na kumikilos pa west-northwestward o northwestward, makikita po na nagkakaroon ng extension ng monsoon trap dito at nagkikreate siya ng gyre circulation dahil mayroong nag-provide ng low pressure area dito sa pagitan niya. At may mga gyre circulation na pumapaloob dito sa pinaka-monsoon trap niya. So nagkikreate siya ng monsoon gyre unti-unti habang kumikilos ito pa north-westward. So expected po yung pamumuo at magbubunsod po yan ng malawakang pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Southern Luzon, Visayas at ilang parte sa northern o northeastern Mindanao. Iba't ibang bahagi rin ng Mindanao, lalo na sa kanluran, mararamdaman na rin yan dahil yung extension ng ating southwest monsoon ay nahihigop na rin mula din sa may bandang kanluran ng bansa. So expected dyan, mapakaluran o mapasilangan ng Mindanao at Visayas, maapektuhan na rin sila ng mga malakasang pag-ulan. Ready na lamang at mag-ingat sa posibleng mga pagbaha mula ngayong araw mga folks ha. At sa latest na ocean heat content, mataas po ang temperatura. Ayan o.
umaabot po sa more than between 24 to 38 degrees Celsius o probably around 30 to 33 degrees Celsius po ang kasalukuyang posisyon niya. Bahagya lamang na bumababa habang kumikilos na pahilagang kanluran na nasa bandang 24 degrees Celsius. So mga bandang 33 degrees Celsius to 24 degrees Celsius ang naglalaro sa ocean heat content na kung saan dadaan itong si Bagyong Bebingka. Then mag-i-stay sa mga around 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius ang ocean heat content niya. So malaki ang chances pa niya na umabot pa siya sa mas malakas na tropical cyclone. Bahagya lamang na mababawasan dahil may mga portions kasi na umaabot lamang ng bandang malamig na temperatura dito sa may bandang Islay Northern Luzon. Bumababa na siya sa 15 o below 25 to 22 degrees Celsius. Then medyo magkakaroon ng pagtaas ng bahagya to 24 to 27 degrees Celsius. So medyo alanganin habang dinadaanan niya itong fourth portion na ito. Kaya yung intensification niya, expected babagal po ang kanyang increasing intensification habang ito ay kumikilos pahilagang kanluran. So maliwanag po yan sa ocean heat content. At magre-report tayo sa latest ng ating monthly seasonal cycle o global temperature na nilabas na po ng ating GIS temp mula sa iba't ibang mga weather agencies ng iba't ibang mga weather climate observatory. At mula sa ating month of August, mas tumaas pa siya sa average at maximum temperature na 2.59 degrees Celsius. Last year ay 2.48 degrees Celsius lamang for the month of August ang may pinakamataas na temperatura. So lumalabas ngayong August 2024 ang nakapagtala tayo na may pinakamataas na temperatura o global temperature sa nakalipas na 44 years. So hindi po maganda yan mga folks. Patuloy pa rin ang pagtaas ng ating global temperature. So lalabas yung average temperature umabot ng 1.33 degrees Celsius ang itinaas o ang pinakamataas na yan sa nakalipas na dekada o mga since 1958 o 1850. So kung ang ating kasalukuyang yearly temperature ng global temperature natin for year 2024 nasa 1.52 degrees. So dahil tumataas ito, posible pang umabot na naman ng 1.57 around o 1.58. Wag naman sana umabot ng 1.60 degrees Celsius na ang susunod na natin na taon na magiging global temperature. Sobra-sobra na sa boiling point yun mga folks. O papasok na tayo sa mas matinding boiling point, yung ating global temperature. Maka-apekto ng husto yan sa ating mundo, lalo na yung maapektuhan natin sa Pilipinas, lalo na sa mga tropics o global tropics area, kasama na ang Pilipinas. So, tingnan natin kung sa data naman ng Japan mula sa agencies ng Japan, kasama na ang Japan Meteorological Agency kung mas mahihigitan niya o magiging kapareho ng temperatura sa US at Atlantic Weather Bureaus na 2.59 degrees Celsius. So tingnan po natin dahil yung August last month mula sa Japan Meteorological Agency nasa 0.65 degrees Celsius po. So tingnan natin kung mahigitan din yan nito ngayong taon o ng August 2024. So medyo nakakabahala po ito mga folks. Naasahan natin na mas mababa siya. Last July kasi mas bumaba siya kumpara nung nakarang taon. Pero hindi natin naasahan na mas mataas pa rin siya pagdating naman ng month of August. Despite na wala tayong El Nino yan at pumapasok pa lamang ang La Nina phenomenon. Sa ulat din doon naman, naayos na po ni T-Box ang kanilang data centers. So far kahapon o kahapon ng bago maghating kagabi rather, ay nagkaroon ng isang magnitude na malakas-lakas, magnitude 4 plus ito kahapon. Since hindi natin na-filter out, kaya hindi natin na-report since nasa may bandang Mindanao portion yung naging malakas sa paglindol. Well, i-recall natin, hopefully, ma-recall natin sa bahagi ng Pilipinas. Yan, dito sa may bandang Balut. So, medyo malayo naman. Yun yung kahapon. Ngayong araw, kung pagbabasa naman natin sa data feed ni P-Box, since kaninang 12 a.m., mayroong isang magnitude 4.0, exact, magnitude 4.2 ito naganap
kaninang 4:11 a.m. dyan sa may bandang southeast ng Bonifacio sa Misamis Occidental. Mababaw lamang ito, halos at 7 km lamang. So medyo maramdaman ng mga taga Misamis Occidental ang pagyanig dyan. So malamang na-report na rin yan dito sa may karagatan ng Pangil Bay. So sa paligid niya ng Magumbang, Tangub City, Lala hanggang Aurora ay malamang naramdaman at least intensity 1 na pagyanig. The rest, wala naman tayong naidagdag na magnitude 4 plus ngayong araw, pero marami-rami na rin kagad ang nadagdagan ng mga mahihinang pagyanig. At since naayos na po, na-filter na po, na-separate na ang month of August and September ng mga pagyanig, pwede na natin siyang mabilang base sa ating historical earthquake data for the month of September 2024 mga folks. So ngayon, titingnan natin yung month of September natin. Ayan, so okay na. Puro mga pang September na talaga ng mga pagyanig to. So kung susukatin natin, total of 441 earthquakes na po tayo. So mukhang mas konti ito, di gaya last month. At magkakalahating buwan na po kasi tayo, lumalabas ko konti pa lamang ang ating total earthquakes. 441 total earthquakes pa lamang tayo, 415 dito sa magnitude 2.0, 22 naman sa magnitude 4.0 pataas, 4 na po ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far, wala naman tayong naitalang magnitude 6.0 pataas sa ngayon. So hanggang magnitude 5 pa lamang ang na-record natin. Isa dito sa bahagi ng Humalig, Quezon, isa dito sa Guian Eastern Samar, at dalawa sa may Balut Island sa municipality ng Sarangani. Ito, mas malalayo naman itong dalawang ito sa may Balut Island. Hindi kagaya dito sa may bandang Guian Eastern Samar, mas malapit. Magnitude, hindi natin na-click ng mahayos. Yan, magnitude 5 sa bandang Guian Eastern Samar pala. Yan. Magnitude 5 at isang magnitude 3 sa Humalig, Quezon naman noong September 4. Naganap ito 7:16 a.m. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 12, 2024.
po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, September 12, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website www.pinuweather.com para sa pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin i-report ngayong tanghali. At visit lamang din sa ating website para sa gusto malaman ang dynamic and real-time events mula sa ating weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.